Ulit tayo and thank you pala kay ate Layla yata yun na nag-comment sa aking vlog na magaling daw akong sa pera or parang magaling yung mindset ko sa pera. Siguro lang tayo, kanya-kanya ng weakness. So, alamin nyo muna kung ano yung weakness nyo para maayos nyo yung mindset nyo. Yung financial strategy. Ayun. So, ako naman kasi, dahil nga magaling ako sa pera. Yay. Tapos, so, ganun ako mag-isip. So, pag may gusto ako, ika-cash ko siya. Para wala akong iniisip ba. Kasi, ang weakness ko is yung pag may inaalala akong bayarin na hindi ko agad mabayaran. Or baka nangangamba ako na hindi ko siya mabayaran. Mag-lapse ba? Magkaroon ng interest, ganun. So, ganun yung worries ko. And, tip naman para dun sa mga hindi magaling mag-ipon, I think yung best nun para maka-acquire kayo ng mga properties, kung gusto nyo talagang magkabahay, ganyan. So, kumuha kayo ng loan. Hindi masama ang loan, basta yung kaya nyo lang bayaran. So, wag lang kayong kukuha yung hindi kayang bayaran at baka mahila lang, 'di ba? Sayang. Ayun, siguro mas maganda yung kumuha kayo ng loan and alam nyo na sa sarili nyo na may bayarin kayo monthly. So, for sure, yung tatatak yun sa isip nyo na may bayarin pala ako monthly na ganito, ganyan. So, mapupursigi kayong bayaran. So, hindi nyo mapapansin, basta bayad lang kayo ng bayad, hindi nyo mapapansin yung na ilang buwan na ganyan. So, matatapos nyo yung yung hinuhulugan nyo. At least, makaka-acquire kayo ng property, diba? So, hindi masama yung mag-loan. Kung member lang din naman kayo ng Pag-ibig, ganyan, so i-loan nyo na. Or kung hindi naman, medyo mas less yung requirements sa housing loan, yung direct kayo magbabayad dun sa kanila. It's either post-dated check or pwede naman na yata ngayon yung auto-debit na sinasabi. And pwede naman yung sa bank. Lo-loan nyo sa bank, yung bangko muna yung magbabayad dun sa developer. And then kayo naman yung may obligasyon sa banko magpadala, magbayad monthly or i-credit nila yon sa account nyo sa kanila. Ayun. So, mapupursige kayong, 'di ba? Kailangan, magiging busy ba kayo sa mga bayarin nyo? So, makakalimutan nyo yung araw na parang ang tagal-tagal ko nang binabayaran nyo. Hindi kayo maboboard. Kumbaga, ayun. Siguro yun yung isang magandang tip. And hindi naman talaga pangit yung may mga utang. Hindi siya masama yung mangutang, basta kaya nyo lang bayaran. Tulad halimbawa ng credit card. So, ako may credit card ako. Pero ginagamit ko siya sa aking tinda-tinda, business ba. So, ngayon, yun yung muna pinapambayad ko, ganyan. And then, sinisigurado ko lang na mabayaran ko siya ng full yung yung due. So, halimbawa, hindi ko kayang bayaran siya na within next month. So, gagawin ko siyang 2. Parang 2 gives, parang ganun. 2 gives. So, ayun. Sisiguraduhin ko lang na, meron akong sapat na pera pambayad dun sa month na due niya. Para hindi siya magka-interest. And, siguraduhin nyo lang na pag business ang pinagamitan nyo ng card nyo, siguro din yung tutubo. Kasi hindi kayo talo. Kasi may interest yun. And kung gagamitin nyo naman yung card nyo for personal, so kailangan mag-enjoy kayo. 'Di ba? And kailangan masaya kayo sa paggagamitan nyo. And hindi lang yun yung purpose ng card, yung credit card na sinasabi. Kasi nangyari na sa akin one time nung pumunta ako ng Taipei. So, nagkulang ako ng dala kong yen.
hindi ako hindi ako prepared ba na na maraming dalhing cash ng yen, kasi alam mo yun, hindi ko alam yung mangyayari doon. Takot din naman akong mawala ng bag na masama doon yung so ganun. Ang akala ko magagamit doon yung credit card. Pwede siyang i-card ba? Or i-debit. Ganun. So, one time, may naubusan na ako ng ng cash. Hindi gumana yung debit ko sa Pilipinas, yung aking ATM ng Pinas. So, buti na lang, may isa kong credit card na hindi siya yung di-swipe or di-salpak. Siya, yung parang may sensor. Alam mo yung parang may drawing ng antena, ganun. So, ayun yung gumana kahit sa 7-Eleven doon, itatap mo lang yun. So, doon, nakapag-cashing ako. So, ang laking din, kasi sabi ko, hindi ako makakaakyat ng Taipei 101. Ganyan. Hindi man lang ako makabili ng ganto. Kung yung sa mga pupuntahan ba, yung mga souvenirs, yung mga, alam mo yung tiyangge-tiyangge na hindi nag-accept ng card. So, ganun, kinulang ako sa ganun. Kaya sabi ko, laking tulong nung nakapag-cashing ako. But, kung magka-cashing naman kayo, be sure lang na yung tamang amount lang yung kukunin nyo. Kasi, ang laki ng interest ng cashing compare sa gagamitin mo siya ng pambili. Yun lang yung difference niya. So, be sure lang na kung magkano yung kinuha nyo, bayaran nyo agad next month. Huwag nyo nang 2 gives. Kasi, ang laki ng interest niya. So, matatalo kayo dun. So, sayang ba? 'Di ba ganun? And hindi masama ang mag-loan. Kasi actually, naalala ko, yung gift ko pala sa anak kong nag-graduate ng nursing. Kasi, cum laude. So, yung kapatid ko nag-offer na, kunan mo ng bahay sa ganyan. I-loan sa Pag-ibig, ganyan. So, ako naman, sige, try ko nga, ganun. So, ayun, nung nag-okay, na turnover, and then, niready ko na yon, sabi ko pang gift ko, ganyan. Pinagawa ko siya na, yung pwedeng matirhan ba. So, of course, naglabas muna ako ng pera doon. And then, ngayon, yung monthly niya, kasi pinarentahan ko siya, yung monthly niya, sagot na nung nagre-renta. So, ngayon, wala akong iniisip na galing pa sa sarili kong pera, yung ipangbabayad ko ng Pag-ibig. Ganun. So, kukuha ko yung unit without lumalabas ng sariling pera, 'di ba? Ganun. So, nasa kanya na lang din 'yun kung pagdating ng panahon titirahan niya or anong gagawin niya. So, for the meantime na ayaw niya pa namang mahiwalay dun sa bahay nila mama, so, ayun, pinaparentahan ko muna para hindi ko na isipin pa yung monthly niya sa Pag-ibig. So, alam niyo, yung loan is hindi masama basta nasa tamang lang siya, paggamit. Okay lang naman kung titirhan sana yon, kasi mapapakinabangan naman. And yung bahay naman is andyan. And yun naman is talagang naman sa mindset ko yun na gift ko yun sa kanya. Ayun. So, ganun lang yung masishare ko for today, na hindi masama ang utang. Basta kaya mong bayaran, and kung may interest naman, huwag kang patatalo sa interest syempre. So, ayun lang. Thank you for watching. Try ko makapagawa pa ng ibang video para sa financial, na maitutulong ko para makapag-isip kayo ng tamang desisyon. Ayun. Mga tips, ayan lang. Thank you. Bye!